Thank you, Pastor Ron, and good morning, Victory Lukban. Wow, God is good. Batiin mo naman yung katabi mo ng isang magandang umaga at ngitian mo na rin. Sabihin mo na masaya ako na nandito ka. Yan, tingnan mo kung nakangiti yan. Pag hindi yan nakangiti, baka hindi nga yan masaya. Okay, anyway, I will preach about passing faith to the next generation. Kasi naas po ako ni Pastor Ron. Kailan ba nung Friday ba? Naas ako nung pinagbigyan ko na po si Pastor Ron kasi maraming beses na ako po iniimbitahan niya dito. At ako po iniimbitahan ko din siya sa Legazpi. Yan, sina Mark. Sabi ko, punta kayo sa Bicol. Makita nyo naman yung mayon. Yan, pag kayo po ay pumasyal sa Bicol, pwede nyo po akong ma-message din. So, iniimbitahan niya ako. Kaso nga lang po, from time to time, nasa Lucena po ako. At alam niyo naman po si Pastor Ed ay kahit minsan lang pumunta, lagi ring ina-assign. Kaya by the grace of God, noong last Sunday po, 5 service, nahihilo na ako nung pang-apat. Sabi ko, Lord, kaya ko pa ba? Talaga babagsak na ako tapos alas 2 pa yung alis namin. Pero I will talk about passing the faith to the next generation. In Psalm 78 verse 1 to 8, can I invite everyone as we read His Word to give reverence to His Word? Ayan, sige, English ba yan? NIV. I will just read in Psalm chapter 78 verse 1 to 8. Sabi dito, verse 1, "My people hear my teaching, listen to the words of my mouth." In verse 2, "I will open my mouth with a parable, and I will utter hidden things, things from the old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and wonders He has done. He declared statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born. And they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands." This is the word of the Lord. Lord, salamat sa iyong salita na makapangyarihan, Panginoon. Naway patuloy mo kaming baguhin sa pamamagitan ng iyong salita. Holy Spirit, help me, Lord, to preach your word, to teach your word with clarity and confident, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na naway mangusap ka sa amin, Panginoon. Every word na pinapakinggan namin, Panginoon, ay talagang tumama sa aming puso, Lord God, at patuloy mo kaming baguhin, Lord. Thank you, Lord God, that we will not forget to pass the word of God, the faith that we have to the next generation, Panginoon. Thank you. It's a privilege, Lord God, having you in our life. You're the best thing happen in our life. Thank you for this relationship. Bless the word of God in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po yung magsiupo. To give you the background of Psalm 78, Asaph wrote this psalm to recount Israel's history of God's miracle, Israel's rebellion, and God's mercy. So makita po natin dito, pinapakita dito ni Asaph. It is one of the longest historical psalms in Scripture. The purpose of this is to remember God's work. Okay, yung psalmist po nire-remind, okay, yung mga tao, don't forget the work of the Lord. Okay, lahat ng ginawa niya, di ba? Makita natin dun sa last week, always enough. Laging sapat ang Panginoon. Amen? Hindi po siya nagkukulang sa kanyang paalala, lalo na ng kanyang mga salita. Kaya nga po yung mga Israelites, from the beginning, napaka-faithful ni Lord because it is His covenant people. Pag sinabi pong covenant people, okay, pangako ito, may kasunduan ang Diyos mula pa sa panahon ni Abraham. Okay, na pagpapalain niya ang next generation ni Abraham. Okay, he will become the father of many nations, including Israel. Kaya alam niyo po, no matter what happened, mag-fail man itong covenant people niya, paulit-ulit, matigas ang ulo. Okay, sino dito alam niyo minsan matigas ang ulo niyo? Ako, kasama na po ako doon. Yung iba, lambot ng ulo niyo. Wow. Di ba? Matigas ang ulo, but God is so faithful. Okay? Gustong i-remind ni Lord na faithful siya, na itutuparin pa niya yung mga pangako niya sa kanyang piniling bayan. So, another purpose is to learn from the past failures para matuto, okay, yung history na nangyari in the past para po matuto yung mga present generation and the next generation. Sino po dito alam nyo nagkamali na kayo before?
Kami lang, grabe naman, grabe yung 9 AM. Sana pala sila na yung nagpi-preach dito, 'di ba? 'Di ba so grabe, 'di ba? So I hope na ito yung ano nung sinasabi ng psalmist dito, "And teach future generations." Tatlong bagay lang po yung gusto kong ibahagi ngayong umagang ito. Number one, a generation must hear and obey God's truth. Di ba? A generation must hear and obey God's truth. Dapat po yung henerasyon natin ngayon ay marinig ang salita ng Diyos. Okay? Hindi lang po marinig, kundi sundin ang salita ng Diyos. I don't know kung saan kayong generation belong. Okay, meron po ba ditong baby boomers? Yan, mga 1946 pinanganak. Wala. Oh, grabe. Generation X, 1965, kasamahan ni Pastor Ron. Ay, generation ano ko ba? Generation X or millennials. Yan, come on mga millennials, huwag na kayo mahiya. O yung kasamahan ko, mga Gen Z. Yan, mga batang Z pala, batang Z ba yun? Batang X, yung mga ano. So, whatever generation we are, we need to hear the Word of God. We need to know the Lord in our life. Kasi alam niyo po, nakakalungkot in our generation, yung generation, itong digital generation, di ba? Nakakalungkot, mas marami silang alam about gadget, mas marami silang panahon sa cellphone, mas marami silang alam sa mga bagay sa mundo more than the Word of God. Kaya nga grabe po, nung panahon namin, ang cellphone lang 3210, yan, di ba? Mga hirap ka pang magpa-load kasi ang mahal. Pero tas ang dami naming time to fellowship, mga laro namin doon, mga piko, mga ano pa ba yung tombang preso. Ngayon, grabe, you have a lot of resources, okay? There's a Bible, even in the cellphone, and yet, there's a lot of people, a lot of young people, they did not know the Lord in their life. Maybe they know the Lord, but they don't have real relationship with the Lord. You know what? The Word of God is very important. Without the Word of God, the Israelites, di ba, masisira yung direksyon ng buhay nila. Imagine, may word na nga sila ni Lord, and most of them, nung dumaan sa wilderness, what happened to them? Di ba? They died. Namatay sila. They have the Word of God. May paalala na si Lord. How much more yung mga tao na walang salita ng Diyos? Masisira ang buhay nila. At ang nakakalungkot po, mapapahamak ang buhay nila sa impyerno. Without Jesus, without the Word of God. That's why we need the Word of God. We need to obey the Word of God in our life. Psalm 78 verse 1, anong sabi doon? My people, hear my teaching. Di ba? Listen to the words of my mouth. Di ba napaka-relational ni Lord? Sabi niya, my people, mga anak ko, mga kababayan ko. Di ba? Pakinggan nyo ang aking salita. It is a spiritual call to God's covenant people. Kinatawag niya. Mahal niya ito. Sino po dito may mga anak kayo? Mga magulang po na may anak. Oh, yeah, may anak. Yung iba pong magulang na walang anak, yung nang iisa. Hindi. Magulang, di ba? Pag may anak po kayo, sino dito gustong-gusto nyo na makinig sa yung inyong anak? Lalo na kapag alam mong mapapahamak. Sino dito naiinis kapag hindi sumusunod yung anak mo? Yung tipong paulit-ulit ka na, tapos nangyari na, sabi ko na sa'yo, nakasampung paalala na ako. Di ba? Ganun po si Lord. Si Lord ay ama natin. Anak niya tayo. Ang isang ama po ayaw mapahamak ang kanyang anak. Kaya po hindi po siya nagsasawa na mag-remind sa kanyang anak, anak, mahal kita. Ingat ka sa relasyon na yan. Anak, mahal kita. Ingat ka sa trabaho mo. Anak kita, ingat ka sa opportunity na yan. Hindi lahat ng opportunity sa akin. Kasi alam na ni Lord what will happen to His people. Because He is God. He is sovereign. He is almighty. He knows everything. That's why when you ask direction, may ina-ask ka kay Lord, go to the Word of God. It's the Word of God, the answer in our life, in the direction that we have. In biblical hearing is not passive listening. In Scripture, to hear means to receive. Ang ibig sabihin po nung to hear is to receive, to believe, and to obey, and to remember the Word of God. Pag sinabi pong hear my teaching, you need to believe that. You need to hear the Word of God. Reminder, kaya po mahalaga ang Word ni God. Do we have time with the Word of God? Sino po dito na
May time ka sa cellphone mo? Ayan, wala yung cellphone ko dito. Ako po, may time ako. Sino dito may time ka ng mga 2 hours, more than 2 hours? 'Di ba? Hindi mo alam na minsan mas marami tayong time sa mga bagay sa mundo, mas kinakain tayo nitong mundong ito, nadadala tayo ng kultura, without knowing, nalalayo na rin tayo sa salita ng Diyos. You know what? God knows people naturally forget Him. Alam ni Lord. Kaya nga lagi niyang pinapaalala mahalaga ang salita ng Diyos dahil ang tao ay makakalimutin. Tingnan mo yung katabi mo. Makakalimutin yan. Ang hindi lang niya nakakalimutan, yung kakainin, yung pagkain, mamaya alalahanin na niyan, di ba? Si pastor, ang tagal, nagsisimula pa lang, di ba? God speaks to His people, can listen and obey His word. Nagsasalita po ang Diyos para po makinig ang kanyang mga anak, okay? Bakit? Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Sino po dito gusto niyong malaman ang plano ng Diyos? Hindi po ninyo matatagpuan sa Facebook o sa TikTok, sa salita ng Diyos lamang. Ako po, naalala ko, Lord, nung nakilala ko si Lord, ang dami kong pinaniniwalaan sa buhay. Yung mga sabi-sabi, wala po ako, I'm not against sa sabi-sabi ng matatanda or anything, di ba? O sa pungsoy. Pero nung nabasa ko po yung salita ng Diyos, since 2005, nung una, Lord, mangyayari ba talaga to? Is it really true na may plano ka? For your plan is good in my life? Hindi ko pa makita. But I just hold on to His word. I just believe it and I just receive it. Claim the promise of God in my life. And after 20 years, Lord, totoo pala. Mabuti ka pala. Doon mo makikita. Time will test. Okay? Kaya subukan nyo si Lord. Huwag nyo pong bitawan ang salita ng Panginoon. Because faith begins with hearing. Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Okay, nagsisimula po. Sino po dito na nung nanampalataya kayo kay Lord, binigay niyo yung buhay niyo? Di ba? Dahil yon someone preached the word of God. Or maybe some testimonies, nagbasa sila ng Bible, na-encounter nila si Lord sa buhay nila. Lalago po ang ating pananampalataya when we start to seek the Word of God. Lord, what is your Word in my life? Alam niyo po kung maingat lang yung mga Israelites during that time at na-remember nila yung pangako ni Lord at sila ay sumunod, hindi sana sila namatay saan? Sa disyerto. Diba? Sino pong nakarating sa Promised Land? Those people who trusted the Word of God. Ang nakarating po ay yung anak ni Pastoron, si Caleb. Si Caleb, di ba? Si Joshua. Okay, but the rest, namatay sa wilderness. Marami pong tao, Kristiyano, sobrang active, passionate nung nagsisimula. But along the way, nawawala sa church, nawawala kay Lord. Why? Because they did not hold on to the Word of God. They did not hold on to the promise of the Lord. Kami po, marami kaming kabatch ni ng Pastoron. Mga active pa, mga leaders pa. I don't know what happened to them, di ba? But I think they miss the Word of God. They did not hold to the promise of the Lord. Gusto namin makasama sila, pero sayang, di ba? So just like, kaya ganun po kahalaga yung Word ni God. Panghawakan niyo po ito. Kapag everything, hindi mo na makita yung direction, malabo na, kapag mataas na ang presyo ng gas, tingnan mo si Lord. God is the provider. God is the source of everything. Di ba sabi sa Bible, the earth is the Lord, in everything in it. Lahat. Di ba? Lahat po ng mga kinakaharap natin, may kasagutan po ang Biblia. Okay? At tutulungan ka ng salita ng Diyos. You know what? A believer without God's word becomes spiritually weak. Okay? Manghihina po tayo. Ang salita po ng Diyos ay spiritual na pagkain natin. Subukan nyo pong wag kumain mamayang lunch. Palagay ko, iinit na ang ulo nyo. Ayan, tingnan natin. Hanggang mamayang hapon. Pagdating bukas, mag-fasting po kayo. Manghihina kayo. Di ba? Ganon din po sa salita ng Diyos. When we don't read and believe the Word of God, every day, it will make us spiritually weak. The Word of God is spiritual nourishment. And you know what? The Word of God is not automatically learned. It must be taught
repeatedly. Kaya po mahalaga yung Word of God. Sunday after Sunday ba tayo nagpipreach? Because we want to feed the people of God with the Word of God. Bakit po tayo nagbi-victory group? Sino po dito part na kayo ng victory group? Taas ang kamay. Napakaganda po ng victory group. Kasi dun sa victory group may Word of God, nakakapag-express ka pa ng mga problema mo. Doon po kami nag-grow. Ako po, natutuwa kung naging connected ako. Doon ko nakilala si Lord, doon ako naging mas mature, naging wise kasi yung mga taong kasama mo doon, talagang sinishare nila yung mga pinagdadaanan nila. Lahat po tayo may pinagdadaanan, tama ba? O yung iba sa inyo, wala talagang dinadaanan. Sana all, di ba? Lahat po may pinagdadaanan. Okay, anong sabi po sa Deuteronomy chapter 6, verse 7 to 8? This is a great reminder. Di ba? Verse 6, huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Di ba? Makinta mo si God, laging may paalala. Huwag niyong kalilimutan. Kasi nga ang tao, malilimutin. And verse 7, ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay, kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso at ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Ito po yung nagpapakita na ang utos ng Diyos, okay, sa atin at sa kanyang sa mga leaders, sa mga magulang na huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos. Ilagay natin ito sa ating puso. Di ba? Ilagay natin to. Pag nabasa po natin ito, magagamit po natin ito. It will really give us life, direction. It will correct us, okay? Ang salita po ng Diyos ay makakatulong sa lahat ng pagkakataon. I'm so grateful po sa mga leaders natin. Okay, sina Pastor Ed po, from time to time, every time we have staff meeting, laging may Word of God. Okay, he shares to us about the Word of God. Every time na mag-uusap ka, makikita mo lumalabas sa bibig niya kung paano siya binago na ng salita ng Diyos. Okay? Ganon din po tayo, kahit nasan tayo, huwag nating kalimutan na pag-usapan ang salita ng Diyos. Paalala, okay? Dahil mahal tayo ng Diyos. You know what? Going to church is not enough. Hindi po sapat. Kahit Sunday after Sunday nandito tayo, okay, manghihina po tayo. But we need the Word of God in our life. Young people must personally listen to God's Word and encounter Jesus. Ako po, hindi po kayang i-sustain after 2 decades without the Word of God. Kapag may problema po, ito lang ang pinanghahawakan ko. Lord, this is your Word. This is your promise. Mahirap pag nandun ka sa sitwasyon. Tama ba? Nandun ka sa sitwasyon na wala kang pera. Sino dito nakaranas ka na wala kang pera? Kahit anong hugot mo, parang ano ba yan? Walang ano. Diba? Buti pa dati. Diba? Parang may mga ganon. Pero I trust the Word of God. Lord, bahala ka. Hindi man perfect. Minsan may mga doubt din, but at the end of the day, I go back to the Word of God, to the promise of the Lord in my life. So we need to ask ourselves, am I listening to God's Word? Okay? Am I teaching the Word of God to others, to my children? Sino po dito may mga anak? I hope na talagang tayo mismo, we set an example, okay, to read the Word of God. Kasi alam niyo po, kahit hindi niyo sabihin, it will, makikita yan ng mga bata. Ang bata po ngayon, more than our word, nakikita nila yung action. Okay? Yun po yung mahalaga dito na maituro natin sa next generation. Second point, the next generation must know God's work. Sana po, di ba, malaman ng next generation natin lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sino po dito alam nyo may mabuting ginawa ang Diyos sa buhay niya? Tapat ang Diyos. God is so good, whatever happened. Sabi sa po sa Psalm chapter 78 verse 4, huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi or next generation. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kamangha-mangha niyang gawa. Di ba? Grabe. Di ba? Israel's history showed that when one generation forgot God, the nation drifted into. Kasi yung psalmist, nire-remind niya, huwag niyong kalimutan. Ipaalala niyo ang kabutihan ng Diyos na ginawa nung time na tinanggal kayo sa bansang Egypt. Ano pong ginawa, di ba, ni God? Nagpakita siya ng kapangyarihan niya. Hinati niya yung dalahican, ay yung Red Sea. Okay?
He showed His power, how mighty He is. And during that time, nakita yun ng mga Israelites. Can you imagine that? Nakita nila yung power ni Lord. And yet, because wala lang silang makain sa desert, nagreklamo na sila. Nakalimutan na nila na kung nagawa ni Lord yung pinakamahirap, how much more your needs. God can provide. You see? In our Always Enough series, napakagaling ni Lord kung bakit pinakita niya na yung mana, di ba? Hindi pa sila nakakarating sa promised land, may mana na sila. Sino ito gusto niyo mana? Mana pala, manang lupa, mana, a bread from heaven. Di ba? Pinakita ni Lord doon, during that time, walang 7-Eleven sa disyerto, walang SM, walang makakain. Pinakita ni Lord that He is only the source. He is only the source. Okay? Pinapakita niya na magtiwala kayo araw-araw. Tsaka everyday yung provision, di ba? Hindi yung hanggang next week, everyday. He showed that He is a faithful God, a powerful God. Okay? This verse is a declaration and a warning. Anong sabi doon? We will not hide. Di ba? We will not hide them from their descendants. We will tell them to the next generation. God's work are meant to be declared. Okay? Ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay ay dapat ideklara. Dapat sabihin. Okay? Nung ikaw ngayon nanonood kayo movie, nagustuhan mo, ang ganda. Di ba anong sinasabi mo? Sinasabi mo sa iba. Nakakain ka sa masarap. Nakakain ka sa bodies. Wow, sabi ng pastor, nakakaumay na yan. Di ba? Na-experience mo yung magandang bagay, hindi ka nagdadalawang isip para sabihin sa iba. How much more the work of God in your life? His faithfulness, His goodness. Okay, nung time na marami kang problema, lugmok ka, bagsak ka, nakita mo. Nung wala kang pera, ginawa mo na lahat ng diskarte, in English, meron ka ng discartation, di ba? Nag-ano ka na. Pero nung tinry mo si Lord, you trust the Lord, Lord, you will provide, and God provided. That's the time you can share the goodness of God. The next generation must hear our testimonies, God's power, miracles, faithfulness, salvation, answered prayer. Sino po dito marami kayong answered prayer? Huwag kayong magdalawang isip. Share it to your family, to your friends, to the people around you, para ipakita mo na buhay ang Diyos mo, tapat ang Diyos nyo. Si Timothy po, yung anak ko, araw-araw ako po yung naghahatid. 10 minutes, 10 to 15, depende sa traffic. So every day, sinishare ko yung buhay ko before, kung sino ako. Hindi siya makapaniwala na, talaga daddy, na magsusugal ka dati, ganito, ganyan. Sinasabi ko yung katotohanan. But mas ine-emphasize ko how I encounter the Lord, how God changed my life. Okay? Para makita niya na si Lord yung bida. It's not all about me. Every day po. Okay? Alam ko na minsan parang hindi siya nakikinig, pero hindi ako nagsasawa na sabihin sa anak ko yun. Every day when we go to the school, I pray to him, or I pray for my son. May time nagwo-worship kami. Okay? Alam mo yon na ipinapakita mo, Lord, ito yung gusto mong makita sa iyong anak. That time will come. What I have na relationship kay Lord, what I have faith kay Lord, testimonies kay Lord, mangyayari din sa anak ko. Ganon po yung gawin natin. Okay? Let's declare the works of the Lord to the next generation. You know what? Testimonies build faith. Nakakapag-build po ng faith yung testimonies natin. Kasi works ni Lord yun. It's not our own work. It's the work of the Holy Spirit, how God changed us, how God provided for us, how God answered the impossible prayer and na meron tayo. Okay? The next generation should remember God's work and faithfulness in the past. Dapat maalala po nila. Hindi lang po ang pamana mo, pera. Praise God kung meron. Hindi lang po lupa. Pero ang pamana natin ay ang Diyos, relasyon sa Diyos, ang kanyang salita, at ang gospel. Sabi po ni Spurgeon, those who forget God's work are sure to fail in their own. Di ba? Marami pong tao ngayon, they became successful. Nung una nire-recognize si Lord, but later on,
they forgot the Lord. Remember, nung last week po nag-preach ako, remember ni Nebukadnezar, di ba? Naging successful siya. Okay, he acknowledged the glory that belongs to the Lord. Di ba sabi niya, grabe ang kaharian ng Babylon. Napakaganda, ang galing ko. Hindi pa natatapos. God judged him. Di ba? He forgot the Lord. At anong nangyari sa kanya, di ba? Dinala siya sa gubat, kumain siyang parang baka, at pinarealize ni Lord that I am the God who created everything. Okay? Huwag po nating akuin lahat ng success na meron tayo. Kasi kung hindi sa tulong ng Diyos, wala pong kwenta ang ating buhay. Walang kwenta ang ginagawa mo dahil tanging Diyos lang ang may gawa ng lahat, ang may kapangyarihan at ang nagligtas sa ating buhay. You know what? That's why makita po natin dito sa scripture, Moses constantly reminded Israel of what God did in Egypt. Di ba? Kung paano sila ni-lead from slavery in Egypt to wilderness. Kahit matitigas ang ulo, nilid pa rin ni Lord to the promised land. Okay? So that the Israelites will remember how good and faithful God to His people. Okay? So, sabi dito, when people forget God's faithfulness, they become vulnerable to compromise. Okay? Kaya marami pong nagko-compromise because they forgot the Word of God, they forgot the works of the Lord. Okay? Yung next generation po, huwag tayong magsawa. Okay? Every day, pag kumakain kayo, pasalamat kayo. Anak, alam mo kung bakit tayo may kinakain? Dahil mabuti ang Diyos. Dahil mahal niya tayo. Anak, alam mo kung bakit tayo may bahay? Because God is faithful. He provided for us. Anak, bakit tayo may sasakyan? Dahil mabuti ang Panginoon. So sabi dito, do not hide to others in the next generation your testimony. Do not hide your testimony. Do not hide your worship. Do not hide your faith. And do not hide your love for the Lord. Hindi man sila nagsasalita, pero nakikita nila yan sa ating buhay. Hindi po tayo perpekto. Sino po dito alam niyo hindi tayo perpekto? Nagagalit din tayo. Minsan, ang dami nating mga weakness, may mga struggles tayo. Pero makita nila na hindi tayo tumitigil to seek the Lord. Okay? To seek the Lord. Because when you seek the Lord and His kingdom, di ba? Everything will follow. It's just a matter of priority. You seek the Lord and God will give you success. Naalala ko yung kay Joshua, di ba? Meditate the word of God day and night. Di ba? Because it will give you success. Yung salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kasi ang gusto ni Lord na success, hindi lang yung temporary success. Gusto niya, it will last even up to eternity. Di ba? Yung success ng mundo, temporary, tapos walang joy. Kahit marami silang pera, di ba? Kahit hawak nila yung beat. Oh, hawak ko ang beat. Hawak daw nila ang beat. Hawak nila ang maleta. Hawak nila. Nasaan sila ngayon? Nagtatago, di ba? Ang mahalaga dito, hawak ka ni Lord. Yun, di ba? Hawak ka ni Lord. Kahit anong mangyari, you have the peace of the Lord. You have the joy of the Lord. And you are assured that no matter what happened, Lord, you will lead me to your promises. You will lead me not just to my future, to my success, but you will lead me in eternity. Yun po ang mahalaga, hawak ka ni Lord, no matter what happened, because God is faithful. Sabi dito, let the next generation see authentic Christianity. Yun po yun. Okay? Hindi po perfect. Sabi doon, authentic Christianity. Ibig sabihin po ng authentic, may puso ka sa Diyos. Nakikita niya na kahit ang daming problema ng pamilya ko, kahit nag-aaway si mommy at daddy, continue pa rin sila, nagpe-pray sila, nagbabati sila. Kahit wala kaming pera, lumuluhod sila sa Diyos, Lord, tulungan mo kami. Yun po ang gustong makita ng next generation. Alam niyo po ang mga generation ngayon, gusto nila authentic. Maging totoo ka lang sa kanila. Because at the end of the day, si Lord na yung bahala. Okay? Na mag-work sa buhay nila. Let the next generation see authentic Christianity. So, last point. May time pa ba ako? Ayan. The next generation must trust that the God who is always faithful to His word. Sino po dito alam nyo, tapat ang Diyos sa buhay nyo? Tapat ang Diyos kahit mataas ang gasolina. Tapat ang kanyang salita. He will sustain you no matter what.
No matter what the situation, wala ka man ngayon, pero God is not yet done. Di pa tapos ang Diyos. May gagawin siya dahil siya ay tapat. Anong sabi sa verse 5? Ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. And verse 6, upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro nila ito sa kanilang mga anak. Anong sabi sa verse 7? This is the point. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila Diyos. Magtitiwala sila sa Diyos. At hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. Di ba? The Word of God is a great reminder of His faithfulness to the people of Israel. The Word of God is a great reminder to all of us. So that, anong sabi doon? So that we will put our trust in God. So that we will put our trust in God. Alam niyo po, pag pinanghawakan niyo po ang salita ng Diyos, tapat po ito. Ano po sabi sa Bible? The Word of God is the same yesterday, today, and tomorrow. Magbabago yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Magbabago yan. Ang buhay ng tao o ang tao na babago. Nung walang pera, simple lang. Di ba? Nung tumama sa loto, ay, huwag kayo tumaya po, kay Lord kayo umasa. Nung dumami ang pera, nagyabang na. Wow, hindi ka na binabati. Alam nyo po, nung wala siyang pera, mayabang na yon, wala lang maipagyabang. Nung nagkameron, naging mayabang talaga. Di ba? Kung ano yung success will reveal what is in our heart. Kung anong meron tayo. That's why, ito pong salita ng Diyos, tuturuan tayong magtiwala sa kanyang katapatan. When people are properly taught about God's word and His mighty acts, they will learn to rely on Him. Okay, and remember His faithfulness and obey His will. Yun po yun. Kapag po ang salita ng Diyos ang naging pundasyon ng ating buhay, ng ating mga anak o ng next generation, makakaasa po tayo. The Lord will give assurance that He is faithful. Bakit siya magiging matagumpay? Dahil hawak siya ni Lord. Hawak siya ng mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Panghawakan po natin. Kung may time tayo, let's meditate and namnamin natin yung word ni God because it will give us not just success, okay, but the purpose of God in our life. Sabi dito, the teaching of the Word of God is not merely information. Sana hindi po tayo dito para lang tumalino. Alam niyo po marami nagbabasa ng Bible, matalino sila. Di ba? Kaya yung from Genesis to Revelation, memorize nila. Pero the question is, look at their life. Look at God's work in their life. Okay? Mahalaga po dito, more than information, it is transformation in our life. The goal is not information. The goal is to transform us. The goal is to trust in the Lord. Okay, sino po dito gusto nyo masubukan yung trust nyo kay Lord? Mag-pray po kayo ng pagsubok. Yan. Lord, I pray. Give me challenges. Give me problems. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon wala akong pera. Yan. Diyan po masusubok. Sinong hahanapin mo? Kung hahanapin mo ba yung 5-6? O titingin ka, ano kayang appliances ang isasangla ko, di ba? Or will you seek God in your life? Marami pong pagkakataon din sa buhay ko, doon ako lumapit. Alam mo yon, yung may mga source, yung may mga kakayanan. Pero nag-failed ako. Pero nung kay Lord ka lumapit, na-delay, naghintay ka, pero grabe, swak, sakto yung provision ng Panginoon. Nakita ko po yan sa buhay ko. From that time, nung ako po yung magka-campus missionary, actually, kumikita ako sa insurance, syempre, ng mga 30, mga ganon. Kasi, kaya ko mag-sales eh. Okay? Malaki ang kita sa sales, basta masipag ka. Every day, nag-area kami. Pag may benta kami doon, may allowance, may commission. So, nung time na parang, Lord, I have the capacity to support my family. Okay? Pero nung sinasabi ni Lord, anak, alam mo yung kinukunbi ka ni Lord, hindi yan yung calling ko sa'yo. Hindi yan yung layunin ko sa buhay mo. Okay, and nakarinig po ako ng prophecy kay Pastor Ed during prayer and fasting.
Okay, parang ang ano ni Lord is, you serve me in campus ministry. Kasi nag-volunteer na po ako sa campus during that time. Si Ate Rochelle, kung kilala niyo si Ate Rochelle, siya po yung nagtulak sa amin. Okay, nag-give ng vision sa amin during that time, mag-volunteer sa Quezon High. Alam ko nakasama pa nga ako dati dito sa Lukban, mga 2007 yata. Yung nagsisimula pa lang din to. So nandito. Tapos sinama lang po nila ako and nagkameron ako ng big heart kay Lord. Pero yung challenge na sabi ni Lord na, this is my calling to you. Mahirap po sa akin kasi nagsusupport ako sa family ko. Tapos MPD. Yan. Come on, MPD, di ba? God is so faithful. Yung MPD, parang magre-raise ako ng support, parang baka ang ma-raise ko lang mga 30% nung kinikita ko before. Parang ganun, ang hirap, di ba? Tapos nagsusupport ako sa family na may nagka-college, pero to cut the story short, I obeyed. Lord, paano na yung mga kapatid ko? Tapos napagalitan ako ng mga tita ko. Alam mo yung mga pinag-aral kita, mga pinag-aral kita, tapos ganyan, ganyan. Mga ganon, ang hirap. Kasi marami ka namang opportunity sa labas. Pwede ka mag-business lahat. You obey the Lord. And you know what? Sabi ko, Lord, sige, Pastor Ed, nilapitan ko si Pastor Ed na I will go to full-time campus missionary. Sabay po kami ni Pastor Gerson during that time. And hindi ko alam. Talagang basta bumagsak yung ano. Sabi ko, pero I trusted the Lord. Lord, bahala ka na. So, I prayed to the Lord. Tapos, nung mag-school na, doon pa lang sa simula, pinakita na ng Diyos ang katapatan niya. Sabi niya, kailangan mo ng laptop doon. Sabi, hindi, pwede namang mag-rent. Pwede rin namang wala. Pero, sige Lord, bahala ka na Lord. You will provide. And during the time mag-school na, 1 week before, alam mo, someone lumapit sa akin. Okay, doon din, taga Victory Lucena na, parang ano, ibibigay ko 'to kasi namali siya ng bili. Yung specs, yung dapat mas mataas. Bro, ano, alam ko na ano, hindi ko alam pero parang nadi-discern ko na magagamit mo 'to. Binigyan ako ng laptop pang school, di ba? So, God is so faithful, pinapakita niya sa akin unti-unti. Sa school, mag-ano tayo, di ba, nagbo-board tayo do'n. 'Pag nag-school ka, talagang by faith. Kami yung magre-raise lahat. Lahat boarding house, walk by feet kami. Naglalakad kami sa school. Hindi lang feet, by feet. Everyday naglalakad kami. Layo nung BGC doon sa baba, no? Parang bundok yun. Pawisan kami araw-araw. But God is so faithful. Talagang hindi ko alam kung paano kami sinustain doon. For 3 months, God provided. At nakagraduate po ako noong 2014. God is so faithful. You see, nag-graduate po ako and I'm praying for partner. Lord, bigyan mo mga kasama sa buhay. And yung asawa ko po, di ba, niligawan ko after that. God is so faithful. And pampakasal po. Wala kaming pampakasal. Di ba, sabi ko nga, Mami, pwede ka bang ano, kasi nagpapa-impart ako kay Pastor Ron. Di ba, sa kayo nagpakasal bro, yung mga ganon. Pero syempre, mataas yung faith ng asawa mo. Sige Lord, we will believe. This is your faith. Ang faith niya, Queen Margaret. Wow, Lord, paano kami dito? May budget na kaunti, pero alam mo, hindi kasya. Pero ang word sa kanya ni Lord, hindi, ano lang, ayusin mo lang, mag-down ka lang. Bahala na si Lord. Okay? We will walk away pagkatapos. Hindi, joke lang. So, bahala na si Lord. I trusted. Alam nyo po, sabi namin, Lord, sa iyo lang kami aasa. Hindi naman sa yung family niya may capacity. At during that time na pinaplano namin yung wedding namin, may gusto silang mangyari. Hindi kami pumayag. Kasi nga, syempre, this is kami to mag-asawa. Pero we respected them. Kasi may gusto sila parang ganito, ganyan. Kasi may capacity. Pero we believe God. Pero during that time, hindi tumulong. Alam mo, parang, Lord, may mga ganon. Pero pinakita ni Lord how God provided for us. Okay? During that time, 180 lang yung in-invite namin. Alam niyo po yung kasal namin, naging 300, piyestahan. Oy, pamelam niya naman dito, di ba? Talagang kanya-kanyang bit-bit. And sabi namin, habang kinakasal ka, Lord, saan galing itong mga taong ito? Di ba? Parang, ano kayo, ba't? Tapos sabi ni Melper, pag nagkulang yung pagkain, sige, ganito ang plano. Buti na lang ma-admin yung asawa ko, plinano. And you know what? After nung kasal, itong maganda, tumubo pa. Yeah, di ba? So God is so faithful. If you are just obeying the Lord in your life, trust in His plan, you know what? God is so faithful. After that, may nagbigay pa sa amin pang Boracay. Oh, di ba? God is so faithful. Pangalawa na po namin sa Boracay, doon po kami nag-honeymoon. God is so faithful. Na makita mo yun, when you obey His word, one at a time. Obey ka lang. Huwag kang mag-give up. God will show to you His faithfulness. Even up to now, God is so faithful in our life, in my family. The same thing din.
yung Diyos na meron ako ay Diyos din ninyo na kayang magpakita ng kanyang kabutihan, kanyang katapatan, as long as you will hold on to His word, to His promises. Do not give up. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. Huwag kang sumuko. Hold on to the word of God in your life. Ano pong sabi dito sa Psalm 1 verse 1 to 3? Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Pero ang sabi sa verse 2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang sabi sa verse 3, ito yung mangyayari sa atin. Ang katulad niya, isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. This is the promise of those people who trust in His Word. That God can give success. God wants to prosper us. God wants to give us hope and a future and eternity. Mapalad po tayo. That's why every generation must personally trust the Lord, their God. Tayo po, all the generation, dapat masabi mo personally, this is my Savior. Thank you, Jesus, my Lord. Okay, sino pong mga magulang dito, hindi po sapat sinasama nyo lang sa church. Ang prayer natin, they will confess that Jesus is my Lord. That Jesus is my Savior. That's why we are praying, di ba? We are praying for the kids, Lord, na Lord, ma-encounter ka nila. Because if they will not encounter you, useless kahit isama nyo sila dito, if they don't have personal relationship with the Lord. Kaya we're praying, Lord, time will come. That's our faith. Pangako yan ng Diyos kasama ang ating mga anak that they will be saved. They will confess that Jesus is the Lord of their life. Okay? Bakit? Why should we trust God? Because His word is true, His promises never fail, His character never changes, and His faithfulness endures forever. Ganun po. Kaya kayang-kaya natin pagkatiwalaan ng ating Diyos. Amen? So as I close and hold the music team, Psalm 78 ultimately points us to the greatest revelation of God's faithfulness. You know what? The greatest revelation of God's faithfulness is Jesus Christ. Jesus Christ. Humanity repeatedly failed the Lord. Ang tao po paulit-ulit na nagpe-failed. Paulit-ulit minsan na hindi sumusunod. Paulit-ulit na nakakalimutan ang Diyos. Pero ang Diyos, never na makalimutan ang tao. Wow. Because we are created in the image of the Lord. Even Adam failed, and yet, God made a way. Gumawa pa rin ang paraan ng Diyos, di ba? Pwede namang hayaan niya yung katabi mo, tayo, pumunta ka na lang sa impyerno, ang tigas naman ang ulo mo. Pumunta na lang ako, di ba? Mag-suffer ka sa consequence. Because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. God remained faithful to His promises. Jesus Christ is the perfect revelation of the faithful God. Napakabuti ng Diyos na pinadala pa rin niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para iligtas tayo, para mapatawad tayo sa ating kasalanan, para magkameron tayo ng buhay na walang hanggan. Without Jesus, our life is nothing. Without Jesus, our life is useless. Can I invite everyone to please stand up as we pray? Jesus Christ is the perfect revelation of the faithful God. He is the good shepherd, the perfect teacher of truth, and the Savior who came to rescue this sinful generation. Jesus Christ loves us so much. At the cross, God's justice was satisfied. Alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos, pinakita niya sa cross. We don't deserve His love. We don't deserve everything. We deserve hell. Look at that. We deserve hell. The Bible says, the wages of sin is eternal death.
Apart from Jesus, we will not enjoy our relationship with Him. Apart from Jesus, we are not forgiven. Apart from Jesus, we are nothing. We will be condemned forever. The greatest thing we can pass to the next generation is not wealth or success. It is the gospel of Jesus Christ. Ang pwede mo pong ipamana sa ibang tao, sa iyong mga anak, sa next generation, is not just wealth. That's good kung may wealth, but your relationship with the Lord. But the gospel of Christ. Let's just close our eyes and let's just pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for giving us the opportunity to know you in our life. You came from heaven to earth. Wow. What a great mission. A mission of love. Because of your grace, because of your mercy, Lord God, nandito kami, Panginoon. We are now enjoying the relationship with you, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that we will value this relationship that we have in Christ, Lord God, that we will continue to seek first the Word of God. We will continue to seek your plan in our life because at the end of the day, it's your Word who will direct us. It's your Word who will give us hope. It's your Word who will give us success, give us future, and give us eternity. Because you are the way, you are the truth, and you are the life. Lord, I pray, Lord God, that hindi kami magsasawa na magtiwala sa inyo at magtiwala sa salita mo na ang salita mo ay tapat, Panginoon. At hindi kami magsasawa, Panginoon, na ibahagi sa mga tao sa paligid kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila, Panginoon. Naway mangusap ka sa amin, Panginoon, ngayon. That, Lord, bakit mo kami niligtas? It's not just all about us. It's all about the next generation. It's all about the people around us. Lord, walang gospel sa buhay nila. They are so hopeless, Panginoon. I pray, Holy Spirit, may you speak to your people right now. I pray that we will become available, Lord, in sharing the gospel to the people around us, Panginoon. I pray, Lord, that you will give us purpose, Lord. You will give us purpose in our life, Lord, so that, Lord, magkameron ng meaning, Lord, at maging may kabuluhan ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, naway ang iyong mga anak ay magtiwala sa Diyos na lumikha, na may-ari ng lahat. Walang imposible, Panginoon, sa inyo, Lord God. And right now, let's just continue to worship the Lord. I believe God wants to continue to minister to us and be reminded that He is faithful. You know what? All we need to do is to just be available. Be available to the Lord. Surrender your heart. Surrender your life. Here I am. Can we raise our hands to the Lord right now? In the name of Jesus, we surrender once again our life. Jesus, once again, be the Lord of our life. We're so sorry for all the things we have done. We're so sorry for all the sin, Lord God. We are humbling ourselves before you. Lord, may you open our heart to go back once again because you are a Father who always there for us. You want to hug us, you want to embrace us, and remind us that you are faithful. My son, my daughters, do not give up. I am your God. I am your Father in heaven who loves you so much. I will fulfill my plan in your life. I will fulfill my word, my promises in your life. Just continue to hold on and continue to proclaim my word because I am a faithful God. Lord, thank you, Lord. We worship you right now.